Sa hating gabi, bigla na lang nahulog ang kutsilyo mula sa lamesa kahit walang hangin o galaw. Ito raw ang unang sinyalis na may namamasyal na bagay na hindi nabubuhay sa mundong ito. Ayon sa matatanda, ang kutsilyo ang paboritong sandigan ng mga multo na gustong magbigay ng babala. Kapag ito'y nahulog ng mag-isa, may darating na trahedya sa bahay. Hindi basta aksidente ito. May nilalang na humihila sa kutsilyo gamit ang hindi nakikitang sinulid ng kasamaan. Ang tunog ng pagbagsak nito ay parang sigaw mula sa hangin. Sa ilang kwento, ang nahulog na kutsilyo ay nagpapaliwanag na may paparating na kamatayan sa pamilya. Ang talim nito ay tumuturo sa susunod na biktima. Kapag nahulog ito nang walang dahilan, sabi ng mga matatanda, huwag mo itong agad pupulutin. May nakaabang na kung sino ang unang mahahawak nito. Ang kutsilyo raw ay nagsisilbing susi para buksan ang pintuan patungo sa kabilang buhay. Kapag nahulog, parang binuksan na ang daan para sa mga patay. May mga nakasaksi na pagkatapos mahulog ang kutsilyo, naririnig ang yabag sa kusina kahit walang tao. Parang may naglalakad na may dalang galit. Sa pamahiin, ang pagkahulog nito ay tanda na may galit na espiritu sa loob ng bahay. At ang galit na iyon ay para sa iyo. Huwag mong subukang itaas muli ang kutsilyo sa parehong lugar. Baka ito na ang huling beses na makikita mo itong hawak ng buhay. Ang ilang matatanda ay nagsasabi na kapag nahulog ito, may naghihintay na sugat na darating. At ang sugat na yon ay hindi basta mapapagaling. Sa hating gabi lang talaga mangyari ito ng madalas. Kapag mahina ang liwanag at malakas ang dilim, doon nagiging buhay ang mga bagay na patay na. May kwento na ang nahulog na kutsilyo ay nagpapakita ng mukha ng isang yumao. Tatalim ito kapag tiningnan mo. Subukan mo kung matapang ka. Kapag nahulog ito ng paulit-ulit sa parehong gabi, 3 beses man lang, siguradong may alis na kaluluwa bago mag-umaga. Ang kutsilyo raw ay may sariling isip. Kapag may galit na espiritu sa paligid, ito ang unang sandata nito laban sa mga buhay. Sa mga bahay na may binatbat na kasalanan, mas madalas nahuhulog ang kutsilyo. Parang paalala na hindi pa tapos ang parusa. Huwag kang lilingon kapag narinig mo ang pagkahulog nito sa likod mo. Baka makita mo ang taong hindi na dapat naroroon. May nagsasabi na kapag nahulog ang kutsilyo, may naghihintay na bisita mula sa libingan. At hindi ito kaibigang bisita lang. Ang tunog ng pagbagsak nito ay parang kampanaryo ng kamatayan na tinutugtog sa dilim. Isa-isang naririnig ito ng mga hinintay nito. Kapag nahulog ito, agad na magdasal at magtawag ng pangalan ng Diyos. Kung hindi, baka ito na ang huli mong gabi. Sa isang lugar, pinaniniwalaang ang nahulog na kutsilyo ay nagdadala ng sumpa na tatagal ng 7 henerasyon. Walang makakaligtas. May mga nakakita na pagkatapos mahulog, biglang lumamig ang buong kusina kahit nakaon ang apoy. Tanda iyon ng presensya. Ang kutsilyo raw ay tumatawag sa dugo kapag nahulog ng walang dahilan. At ang dugong hinintay nito ay sayo. Huwag mong sisigawan o susumpain ang kutsilyo pagkatapos mahulog. Mas lalo raw itong nagagalit at babalik pa. Sa pinakamalalim na bahagi ng pamahain, ang nahulog na kutsilyo ay sinyalis na ikaw na ang hinahanap ng kamatayan mismo. Kapag natapos na ang lahat ng sinyalis at nahulog pa rin ang kutsilyo ng mag-isa, wala nang kawala. Nandito na sila at gusto kanila. Si Marco ay naglalakad mag-isa pa uwi sa madilim na barangay road 12:00 na ng gabi.
Walang tao sa paligid, maliban sa mahinang huni ng kuliglig at simoy ng hangin. Bigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses na tumatawag sa kanya mula sa likuran. Marco. Mahina pero malinaw na bulong ng kanyang pangalan. Natigilan siya pero nalala niya agad ang matandang payo ng lula niya noong bata pa siya. Huwag lilingon kahit sino pa ang tumawag sa gabi. Patuloy siya naglakad ng mas mabilis. Pinipilit na huwag lumingon sa likod. Pero ang tawag ay lumakas at lumapit pa. Marco, Marco. Paulit-ulit na tawag. Parang mas tabi na niya ngayon. Pakiramdam niya may humihip na malamig na hangin sa kanyang liig. Hindi na niya kinaya ang kuryosidad at takot na pinagsama. Dahan-dahan niyang inilingon ang ulo kahit labag sa kalooban. Walang tao sa likod niya. Pero naroon ang isang maputlang kamay na nakalahad na parang nag-aabot sa kanya. Napaiktad si Marco at tumakbo na ng tuluyan habang naririnig pa rin ang tawag. Marco, dito ka. Habang tumatakbo, napansin niyang lumiliit ang liwanag mula sa street lamp sa unahan. Parang may sumusunod na dilim sa kanya. Bigla siya natumba ng malakas. Humila sa kanyang paa mula sa ilalim. Parang may hawak na malamig na daliri mula sa bukong-bukong niya. Sinubukan niyang sipain ang hawak pero wala siya makita. Puro malamig na haplos lang. Ang tawag ay nasa tenga na niya ngayon. Dahan-dahang bumangon ang isang anino mula sa lupa kung saan siya nahulog. Walang mukha, pero dilim at mapuputing mata lang. Bakit ka lumingon, Marco? Tanong ng anino sa boses na pamilyar sa kanya. Ito'y katulad ng kanyang sariling tinig. Niyakap siya ng dilim mula sa likod. Hindi na siya makagalaw o sumigaw pa. Ang huling narinig niya ay ang kanyang sariling pangalan na paulit-ulit. Kinaumagahan, wala nang nakakakita kay Marcos sa daan pa uwi. Ang tanging natira ay ang kanyang sapatos na nakabaliktad pa rin sa gitna ng kalsada.